Nirereklamo ang isang recruitment agency sa Las Piñas na nanggigipit umano ng mga kababayan natin gustong mag-abroad. Saksi, si John Consulta. Pinasok ng NBI Cybercrime Division ang 4 na panapag na gusaling ito sa Las Piñas City. Ito ay matapos may lumapit sa NBI para humingi ng tulong para sa ilang mga aplikante na mag-a-abroad na umunoy nakakaranas ng panggigipit mula sa isang recruitment agency. Meron siyang relative na currently detained dito sa travel agency at hindi pinapalabas unless bayaran niya yung hinihingi na halaga ng recruitment agency. In exchange doon, kapag binayaran niya yung amount, i-release yung travel documents niya, which was, in this case, yung passport. Sumbong ni Nene, di niya tunay na pangalan, ang kanyang pangarap na makapagtrabaho sa Saudi para maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya, bigla raw naging isang bangungot mula nang sabihin niyang aatras na siya. Sa kabila ng kanyang pagmamakawa, ayaw raw ibalik ang kanyang mga papeles at passport. Ninidetain kami, hindi kami pinapalabas ng walang kasama lahat ng back out. Yung feeling namin yung parang kami preso. Yung sasabihin kayo saan kayo pupunta, dala ka ng bag, yung baka sabihin mo mag-run away ka, tatakas ka, yun ang yung sabihin sa'yo. Nag-apply sila ng trabaho papuntang abroad, but instead na makaalis sila, hinold sila dyan, and then pinapagawa sila ng mga activity na hindi naman usually dapat ginagawa ng isang aplikante papuntang abroad. Tumanggi magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang 8 opisyal ng recruitment agency na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Pero anila, rehistrado sila sa DMW at lihitimo ang kanilang operasyon. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DMW ukol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Ipatutupad na sa Hunyo ang panibagong dagdag sigil sa toll sa North Luzon Expressway o NLEX. Pero may ilang exempted sa dagdag toll. Saksi, si JB Santos. Simula June 4, tataas na muli ang toll sa North Luzon Expressway o NLEX. Inaprubahan na kasi ng toll adjustment ng Toll Regulatory Board o TRB ang second tranche ng periodic adjustment para sa 2018 na 2020. Ang unang bahagi ay ipinatupad na noong June 2023. Sa inaprubahang bagong toll hike, karagdagang 5 piso sa Class 1 sa open system o yung magmumula sa Balintawak hanggang sa Marilao, Bulacan. 14 pesos sa Class 2 at 17 pesos sa Class 3. End-to-end naman mula sa Balintawak hanggang sa Santa Ines, Mabalacat, Pampanga. 27 pesos ang suma total na karagdagang singil sa Class 1 vehicles. 68 pesos para sa Class 2 at 81 pesos para sa Class 3. Paliwanag ng TRB, ang taas singil ay dahil sa inflation. Para maging viable naman po yung project kasi kailangan din naman po nilang makabayad sa kanilang mga pag-uutang, makabawi ng puhunan, at kung sakaling matapos na kanilang concession, ay kahit paano naman po kumita sila ng reasonable sa kanilang investment. Pinag-aaralan naman daw ang second tranche ng toll hike sa South Luzon Expressway o SLEX. Kalahati din po ang pinatupad natin sa kanila last year. Yung pong pangalawang bahagi ay humingi po sila ng kahintulot na kolektahin na rin. Subalit under process pa po yung kanilang hiling na yan. May magandang balita naman ng TRB sa delivery trucks ng agricultural products. Exempted o hindi raw sila kasali sa toll hikes basta accredited ng Department of Agriculture. Magpa-register na po kayo sa Department of Agriculture. At after that, accredited na po kayo. Makipag-ugnayan kayo sa Auto-Easy Trip. Nasa ganun ay ma-enroll kayo dito sa toll-free rebate program. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Sa latest monitoring AFP, 19 na lang ang Chinese vessels sa Panatag Shoal, mas konti sa 55 namataan mula May 14 hanggang May 20. Napansin ang pagbaba ng bilang matapos ng civilian mission ng Atin Ito Coalition. Pero may namataang Chinese presence sa Sabina Shoal at Julian Felipe Reef. At kahit pa may utos na fishing ban ng China simula nitong May 1, ilang mangingisda ang naghahandang pumalaot mula Zambales para sa fishing expedition. Saksi si June Veneracion. Sa kabila ng inanunsyong fishing ban ng China, pumalaot pa rin sa West Philippine Sea si Edgardo Manuel,
at ang mga kasama niyang mangingisda mula Subic, Zambales noong May 21. Kwento ni Manuel, sa layong 50 miles sa Panatag Shoal, sinusundan na raw sila ng China Coast Guard. Papunta pa lang doon, pinaharang na kami. Naka-escort sa aming Coast Guard ng China. Hindi kayo makadaigdig. Siguro mga 15 miles ang layo namin sa Calboro. Ngayon, naghahanda ang ilang mangingisda mula Zambales para sa fishing expedition na gagawin nila bukas bilang pagtutol sa fishing ban ng China. Nasa 20 maliliit na bangka ang inaasahang sasama sa pangingisda, 20 to 30 nautical miles mula sa Masinloc. Sa mga ulat ng state media ng China, 1999 pa nagsimula ang mga fishing ban ng China sa South China Sea para protektahan daw ang ecosystem sa overfishing. Pero daon na lang kinundina ng DFA ang fishing ban o moratorium ng China na ngayong taon ay nagsimula noong May 1 at inaasahang tatagal hanggang September 16. Kasama raw kasi ang mga bahagi ng dagat na saklaw ng maritime zones ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, mula pa noong 2021, walang nahuhuling mangingisda mula sa Pilipinas o iba pang claimant country sa South China Sea. Huwag kayong matakot, magpatuloy lamang kayo at the AFP and the entire government is behind you. China is out of tune, out of step, out of their minds. Bago pa man magdeklara ng fishing ban ang China, mas pinalakas na raw ng Armed Forces of the Philippines ang deployment ito ng mga naval assets sa West Philippine Sea para protektahan ang interes sa bansa at ng mga Pilipinong mangingisda. We don't recognize ang ganitong fishing ban binanggit ng China. There's no reason for us to prevent or to advise our Filipino fishermen not to be engaged in fishing in these areas. Dahil again, ang naturang ban lamang ng China ay illegal at wala silang tamang basihan. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi na bago ang fishing ban ng China. It's just an extension again of their claim that this is all the maritime territory of China. So it is just it is nothing new, and this is something that we have actually agreed upon before. Pero ang ipinunto ng Pangulo, ang napaulat na bagong utos ng China sa kanilang Coast Guard na hulihin ang mga tumatawid sa kanilang border sa dagat simula June 15. The new policy of threatening to detain our own citizens, that is different. That is an escalation of the situation. So yes, it is now very worrisome. Sagot dito ng Chinese Foreign Ministry, walang dapat ipag-alala ang Pilipinas basta wala raw iligal na ginagawa. Hindi raw China kundi Pilipinas ang nanguudyok ng pagpapainit ng tensyon. Bukas daw ang China sa dialogo pero dapat daw sincero. Sabi naman ni Marcos, handa siyang makipag-usap para maresolba ang tensyon. Number one, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and barrier putting, etc. And secondly, allowing our fishermen to fish. Let's start with that. And if we can get to that, then we can move to the next step and to see if there is a way to resolve all these claims. Palalakasin din daw ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang pagbabantay sa West Philippine Sea, lalo na sa Panatag Shoal. At kung pangangatawanan ng China ang nauna nitong banta na mang-aresto ng trespasser, pwede raw silang kasuhan ng illegal detention. Nanindigan naman ng isang grupo ng mangingisda sa Kalayaan, Palawan na tuloy ang kanilang pangingisda sa West Philippine Sea. Karapatan nating mangisda sa sarili nating pangisda ang mga Pilipino. Kung kaya't hindi kami natatakot sa alin mga banta ng China. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Nagkasunog ngayong hapon sa Colegio de San Juan de Letran sa Intramuros, Maynila. Ayon sa mga otoridad, natupok ang mezzanine ng library. Inilikas ang mga estudyante at faculty at pansamantalang naantala ang mga aktibidad sa kolehiyo. Naapula rin ang apoy matapos ang mahigit kalahating oras. Walang nasaktan sa sunog na iniimbestigahan pa ang sanhi. Bago sa saksi, hinuli ng otoridad ang isang dayuhan matapos ireklamo ng panunutok ng baril. Mula sa Camp Crame, saksi live at exclusive, si Jamie Santos. Jamie?
PIA, isang foreign national ang iniimbestigahan ngayon ng PNP CIDG NCR para matukoy kung may mga pending itong kaso matapos mareklamo ng panunutok ng baril. Huli sa operasyon ng pinagsanib na puwersa ng PNP CIDG Regional Field Unit NCR at AFP counterpart ang isang foreign national. Naging target ng operasyon ng nasabing foreign national matapos makatanggap ng reklamo na isang tao ang tinutukan nito ng baril. Sa operasyon ngayong gabi sa paghahanap ng ginamit na armas, nadiskubre sa kanyang sasakyan ang ilang kagamitan na ipapasuri sa mga eksperto para matukoy kung ano ang mga ito at saan ito ginagamit. Yung ginagawa natin na in-depth investigation until now dahil hindi pa makapagsalita ng ayon sa kanyang language itong si foreign national and kailangan doon ng interpreter. PIA nagsasagawa na rin ng mga otoridad ng background investigation para matukoy ang kanyang pagkatao. At live mula rito sa Camp Crame para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.